Welcome po sa aking channel mga ginigilo kong taga-subaybay. Sa channel na ito ay muli nating babalikan ang mga nagdaang krimen at kaganapan, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa ibayong dagat din. Ngayon nga po ay dadalhin tayo ng kwentong ito sa Barangay Tuntungin Puto sa Laguna. Ang Given Grace Sebanico Murder Story. Maraming kabataan na nangangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Kung hindi naman, ay kahit makatungtong lamang ng kolehiyo. At dahil sa hirap ng buhay, maraming kabataan na hindi nabigyan ng pagkakataong mag-aral. Pero isa si Given Grace Sebanico na pinalad makapag-aral at makatungtong ng kolehiyo. Ngunit, ninakaw ito ng mga walang pusong kriminal. Si Given Grace ay 19 na taong gulang na mga panahon na yon. Nag-aaral sa UP Los Baños, Laguna. Third year student at kumukuha ng kursong computer science. Pinanganak si Given Grace noong September 23, 1992 ng kanyang mga magulang na sina Marlene at June Sebanico. Sa pangalan pa lang na Given Grace na ibinigay ng mga magulang niya sa kanya, masasabi mong kung gaano ang pasasalamat ng mga ito nang dumating sa buhay nila si Given Grace. Ngunit ganon-ganon na lang siyang paslangin at gahasain ng mga masasamang loob. Si Given Grace ay panganay sa dalawang magkakapatid. Ang ama naman niya na si June ay isang pastor. Inilarawan ng ina ni Given Grace ang anak nung nabubuhay pa. Tinuturing daw niyang best friend ng anak at ganun din daw si Given Grace sa kanya. Maganda raw ang relasyon nilang pamilya dahil si Given Grace daw ay isang daddy's girl. Sobrang close daw ang mag-ama na parang magkaibigan lamang. Yumayakap at umahalik sa kanyang ama. Ayon naman sa kanyang ama, masipag at consistent honor student daw si Given Grace. Kaya ganun na lamang ang panghihinayang nila sa pagkawala ng dalaga. Ayon pa sa kanya, kagustuhan daw ng pamilya na pag-aralin si Given Grace sa UP Los Baños at doon na siya mag-dorm. Dahil gusto rin daw nila mag-asawa na matuto ito sa buhay at maging independent. Lingguhan daw kung umuwi si Given Grace sa kanilang tahanan sa Binangonan, Rizal. Nakita naman daw nila ang maturity ni Given as a person. Ayon pa sa kanyang ama, isa raw si Given Grace sa leader ng mga choir sa kanilang church kung saan pastor daw siya dito. Ayon naman sa pinsan ni Given Grace, hindi lamang ito mabuti sa kanyang mga magulang, kung hindi sa kanilang magpipinsan din. Lagi raw siyang tinuturuan nito ng mga bagay na hindi niya alam sa eskwela. Ayon sa akin nakalap ng mga impormasyon sa mga website at pahina, ito di umanong naganap. October 11, 2011, ito ay pagsasalaysay ng isang teenager na testigo. Tumungo nga ang isang binatilyo sa barangay hall ng Batong Malaki sa Laguna at isinumbong ang isang lalaking tinatakot di umano siya nito. Kinilala niya ang sinasabing lalaki na si Percival de Guzman na isang tricycle driver. Sinabi rin ng testigo na may ginawa raw ito at kasama ni Percival si Lester Rivera na isa namang security guard ng bangko. Labis na pinatunayan nga ng testigo dahil kasama di umano siya ng dalawa. Nang madaling araw na yon, ayon sa sinumpaang salaysay ng testigo, ito raw ang nangyari. Sumakay di umano siya sa tricycle ni Percival de Guzman. Nakasakay din doon ang security guard na si Lester Rivera. Nagplano raw ang dalawa na humanap ng mabibiktima sa loob ng campus. Nang may nakita raw silang isang babae na balak pagnakawan ngunit hindi natuloy. Nagpatuloy daw silang mag-ikot-ikot sa loob ng UP Los Baños at nakita daw ng dalawa ang isang estudyante na naglalakad. Ito nga si Given Grace. Ayon sa testigo, bumaba raw ng tricycle si Lester Rivera at tinutukan ng baril si Given Grace. Nang mga sandaling iyon, pauwi na sana si Given Grace sa kanyang dormitoryo, galing sa group study. Sa pilitan daw isinakay ni Lester ang dalaga sa tricycle ni Percival. Nung nakita raw niya ang ginawa ni Lester, agad daw siyang bumaba ng tricycle at nagmamadaling nagtatakbo papalayo. Ayon sa kapulisan, may natagpuan ngang bangkay ng isang dalaga. May posas, may busalang bibig at may tama ng bala. Dinala nga ito sa morgue upang maimbestigahan at malaman ang pagkakakilanlan ng dalaga. Samantala, sa bahay ng pamilya Sebanico, may natanggap di umano silang tawag
na si Grace nga raw ay hindi pa umuwi at wala sa kanyang dormitoryo. Nag-aalala nga ang ina ni Grace na si Marlene at agad niyang tinawagan ng mga kaklase nito para itanong kung nasaan si Given Grace. Hindi na nga maipinta ang pakiramdam ni Marlene at June dahil nawawala na ito. Samantala, may kumakalat na nga balita tungkol sa isang bangkay ng babae na natagpuan. Isang tawag di umano ang sinagot ni Pastor June at sinasabi nito na si Given Grace nga ang natagpuang bangkay ng babae. Hindi sila makapaniwala sa narinig at para makasigurado, agad silang pumunta sa sinasabing morgue. Nanlumo at parang pinagsakloban ng langit at lupa ang mag-asawang si Banico dahil kinumpirma nila na ito nga ang anak nilang si Given Grace. Sa kabilang banda, nireport ng may-ari ng isang bilyaran sa barangay na di umanong may lasing na nagwawala at nanggugulo sa nasabing bilyaran. Kinilala nila ito na si Percival. Nang nakarating nga ang pag-report sa barangay, tinurn over nila ito sa kapulisan. Dahil na rin sa pahayag ng 16 na taong gulang na testigo, kinalkal nila ang gamit ni Percival at nakita nga ang cellphone na pinaghihinala ang pagmamayari ni Given Grace. Nang binuksan nila ang nasabing cellphone, tumambad nga sa kanila ang wallpaper na picture mismo ni Given Grace. Ayon sa pag-amin ni Percival, nag-drive daw siya ng tricycle mula sa Diamond Street hanggang sa makarating sa madilim na parte ng Tungtungin Puto. Binabanga nila si Given Grace at dinala sa ilalim ng puno ng mangga. Nilagyan daw nila ng busal ang bibig nito at tinalian ng tape. Makailang ulit daw nilang sinuntok si Given Grace upang hindi na makagalaw. Dito na nila ginawa ang paghahasa kay Given Grace. Ayon kay Percival, si Lester di umano ang naunang gumahasa sa biktima at sumunod lang daw siya. Nang nakatapos daw siya, ay sunundan di umano ulit ni Lester na gahasain si Given Grace dahil hindi daw ito nakontento. Nang natapos daw silang gahasain si Given Grace, tinutukan daw ni Lester sa ulo si Given Grace. Nakita di umano niya ang pagmamakaawa nito na huwag siyang paslangin. Sinabi raw niya kay Lester na huwag nang paslangin si Given dahil naaawa raw siya rito. Ngunit hindi nakinig si Lester at pinaputukan nga si Given Grace ng 2 beses. Sinabi raw niya kay Lester na bakit kailangan pang paslangin. Sumagot daw ito na baka makilala tayo. Umalis na nga sila sa lugar at pinaghatian muna ang nakuhang gamit kay Given Grace. Napunta raw kay Lester ang wallet at laptop. Samantalang sa kanya naman daw, napunta ang cellphone. Makalipas ang 3 araw, pusang loob namang sumuko sa kapulisan si Lester Rivera. Sinasabi niya na hindi niya magagawang gahasain si Given Grace dahil lulong daw siya sa ipinagbabawal na gamot noon. Pero inamin niya na siya ang bumaril dito. Napatunayan naman na ang baril na ginamit sa pagpaslang ay baril na pagmamayari ng kumpanya pinagtatrabahuhan ni Lester. Dahil nang matapos ang krimen, isinoli di umano ni Lester ang baril sa kanyang opisyal. Kapwa naman inamin ng 2 ang krimen, ngunit kanya-kanyang palusot at alibay ang kanilang mga pahayag. Sa pagsuko ni Lester ay di napigilan ng kaanak ni Given Grace ang labis na galit. Ayon sa ama ni Given Grace na si June, galit na galit daw siya, ngunit wala daw siyang magawa. Kung gagawa daw siya ng masama, wala na rin daw siyang pinagkaiba sa kanila. Pinagkaguluhan na nga ng media at ang mga taong gustong makiramay ang burol ni Given Grace sa binangonan ni Rizal. Ayon sa isang interview sa ina ni Given Grace na si Marlene, and I quote, "Noong time na yun, hindi ako makapaniwalang si Given talaga yung nakita ko. Pero she is my daughter. Walang buhay. Hindi gumagalaw. Hindi humihinga. Hindi nakakausap. Sabi ko wala na talaga yung anak ko." Lumipas nga ang mga araw, lagi pa ring napapaniginipan ni June si Given Grace. Hindi pa rin sila makapaniwala na wala na si Given Grace. Inaasahan nila na tuwing Biyernes ay uuwi nga si Grace at sama-sama silang kakain. Ngunit simula nang nawala si Grace, ay 3 na lamang silang kumakain. May kulang, ngunit kailangan nilang tanggapin na ang anak nilang si Given Grace ay kinuha na ng may kapal. Dumating pa nga sa mag-asawa na humingi na sila ng tulong. Nagpapa-counsel sila. Dahil sabi nga ni June, "Pastor ako,
Tinatago ko ang nararamdaman ko para makita nila na malakas ako, pero hindi. Samantala, umusad nga ang kaso. Nahatulan na si Lester at Percival sa kasong rape with homicide. Isang tagpo sa loob ng courtroom na kahit ako ay parang kinilabutan sa aking nabasa. Ayon kay June, ama ni Given, tumayo na di umano ang mga tao sa courtroom. Tumayo na rin silang mag-asawa. Palabas na sila nang biglang tumayo si Lester. Naglakad papunta sa kanya at huminto sa tapat niya at binigkas ang mga salitang, Patawarin niyo po ako sa ginawa ko sa anak niyo, at niyakap si June. Sabi ni June kay Lester, and I quote, Pinatawad ka na namin kung ang ginawa mo sa anak namin ang daan upang ikaw ay makakilala sa Diyos. Lumapit ka sa Panginoon at magsimula ka ng bagong buhay, anak. Lester Rivera at Percival de Guzman ngayon. Nakakulong pa rin ang dalawa hanggang ngayon. Pamilya Sebanico ngayon. Nagpapatuloy sa kanilang buhay, tinanggap ang pagsubok ng Diyos sa buhay nila. Sana po ay nagustuhan ninyo ang Tagalog real-life crime story ko ngayon. At para po maging updated kayo, please like, follow, share, and subscribe nyo na po ang Tagalog real-life crime stories. Ako po ay bukas sa inyong mga opinyon, suwestyon at saloobin tungkol sa istoryang ito. Mag-comment lang po kayo sa baba. Hanggang sa muli po, mga ginigilo ko.